Isang mahalagang pangungusap ng Panginoon sa araw na 'to sa atin ay ang pagiging mapagmatyag at handa palagi sa lahat ng puwedeng mangyari. At may tatlong yugto ang paghahandang ito mula sa ating pagkabata, kapag tayo ay nasa middle age na at kahit tayo ay matanda na, iba't ibang yugto ng ating buhay, palagi tayong dapat handa. Kapag ilaw ang pag-uusapan na nakasindi, ang ibig sabihin nito'y palaging ang pananampalataya natin ay buhay. Hindi ito nasasadlak sa kadiliman, hindi ito bumibigay. Kaya para bang sinasabi nito, ang buong buhay natin ay isang matinding patuloy na paghahanda dahil tayo mga manlalakbay lamang sa gitna ng gabi dahil ang ating mundo ay puno ng kadiliman. Mahalagang palaging ang ating ilawan ay nakasindi. Otherwise, kung tayo maglalakad sa dilim, maaaring tayo mapahamak at mamatay. Ganun pa man mga kapatid, hindi natin maikakaila na napakaraming challenges kung iisipin natin ang mga kaganapan sa araw-araw. Parang gusto na lamang nating ipikit ang ating mga mata upang huwag makita, marinig ang maraming mga kasalanang nangyayari sa loob at labas ng ating tahanan. At dahil dito, may sinasabi rin mga kapatid, ang unang pagbasa na kung saan mayroon at matindi ang pagkakasala, lalong mas matindi ang grasya ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, sa gitna ng kadiliman na umiiral sa ating palipaligid, laganap ang awa at grasya ng Diyos. Dahil totoo nga naman, kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, at tulad ni Adan, ay naging daan ng kadiliman at pagkakasadlak ng tao sa kasalanan at kamatayan, ang pagsunod ang naging tugon ng Diyos upang palaganapin ang abot na biyaya ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya Diyos na rin nagpapatutuo sa atin sa kanyang mga salita na kung saan maraming nagaganap na hindi maganda, digmaan, sakit, pagsasamantala, ang grasya ng Diyos ay hindi mauubos, hindi magkukulang, dahil sa Kanya nagmumula ang lahat upang ang kaligtasan ay makamtan natin mga tao. Kaya kanino pa nga ba at sino nga ba dapat ang ating sulingan sa araw-araw? Madilim man o maliwanag ang ating mundo, dahil sagana sa biyaya ang Diyos, palagi tayong lalapit at dudulog sa Kanya upang kung paanong nais niyang mag-alab ang ilawan na daladala natin, ito'y mangyayari lamang kung tayo nakaugnay sa daluyan ng biyayang ito. At walang kaduda-duda mga kapatid, na ang Eucharistia ay isang piging ng buhay na kung saan ang lahat ng biyaya ay pinapadaloy ng Diyos upang manatili tayong matatag, lumalaban, nakikibaka sa hamon ng kadiliman sa ating mga personal na buhay at maging sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Kaya manatili tayo sa liwanag na ito mga kapatid, at alalahanin natin palagi na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa mga grasya na kailangan natin upang tayo manatili sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen.